Mula noong araw na mamatay ang aking biyenang lalaki, ang asong pinalaki niya ay hindi tumitigil sa kakatahol tuwing nakikita ang aking biyenang babae. Nang araw na iyon, pumasok ako upang linisin ang silid kung saan niya ginugol ang kanyang mga araw ng pagkakasakit at natuklasan ko ang isang nakakapanindig balahibong lihim. Noong gabing mamatay ang aking biyenan, ang huling taong tinawagan niya ay hindi ang aking asawa o ang dalawa pa niyang biolohikal na anak, kundi ako. Ang manugang na minsan niyang sinabihan na ang pagiging mabuting tao ay sapat na. Pagkatapos, kinaladkad ako ng buong pamilya sa harap ng kanyang litrato, dinuduro at tinatawag na mukhang pera. Pagsapit ng isang buwan mula nang siya ay pumanaw, ang mismong biyenang babae at bayaw ko ang nagturuan at nagsisihan sa kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng silid na iyon. Ngunit nang tumunog ang telepono ng 1:42 ng madaling araw noong malagim na 18 ng buwan, hindi ko pa alam na ang isang napakaikling tawag ay kayang sumira sa isang buong pamilya. Ako si Lara, 37 taong gulang, at nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya ng mga materyales para sa construction sa Maynila. Ang asawa ko ay si Danilo, 3 taong matanda sa akin, at isang electrician. Ang biyenan kong lalaki, si Don Antonio, 69 taong gulang, ay isang istriktong tao na bihirang ngumiti. Ang biyenan kong babae, si Aling Belen, 4 na taong bata sa kanya, ay buong buhay na nanirahan sa luma at malaking ancestral house sa dulo ng kalsada sa probinsya. Ang sumunod kay Danilo ay si Luz, na may asawa na, at si Carlo, ang bunsong anak na 32 taong gulang, na paborito at layaw ng kanyang ina mula pa noong bata. Kalahating taon na ang nakalipas, na-stroke ang aking biyenan na naging sanhi ng pagkaparalisa ng halos buong kanang bahagi ng kanyang katawan. Mayroon din siyang malalang sakit sa baga at nagkaroon na ng pulmonya dahil sa nabulunan, kaya iniutos ng doktor na kailangan niyang gumamit ng low-flow oxygen tuwing gabi. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga sleeping pills o pampatulog kung walang reseta ng doktor. Dahil medyo may alam ako sa mga electronics, bumili ako ng isang maliit na CCTV camera at inilagay ito sa silid ng aking biyenan. Sa araw, sapat na ang buksan ng cellphone upang malaman naming magkakapatid kung umuubo ba si Papa o kung nahuhulog siya sa unan. Hindi ito nagustuhan ng aking biyenang babae. Minsan, tinakpan niya ang kamera ng isang basahan at sinabing hindi siya sanay na binabantayan na parang bagay na nakadisplay habang nag-aalaga ng isang matanda. Nagpaliwanag ako, inilagay ko iyan para kapag bumaba ka sa kusina o pumunta sa palengke, ay may tutulong sa iyong magbantay sa kanya, hindi para tiktikan ka. Wala na siyang sinabi. Ngunit mula sa araw na iyon, may isang hindi nakikitang tensyon na namuo sa pagitan naming dalawa. Noong gabing iyon, walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Pagdilat ko, nakita ko sa screen na tumatawag si Papa. Bigla akong napabangon. Mula noong ma-stroke siya, halos hindi na siya tumatawag ng mag-isa. Nakakagalaw pa ang kanyang kaliwang kamay. Ngunit ang paghahanap ng tamang pangalan sa contacts ay hindi madali para sa kanya. Ano po iyon, Papa? Nakikinig po ako, sabi ko. Sa kabilang linya ay walang sumagot. Tanging isang mabigat, mabilis, at tuyong paghinga lamang. Tila isang taong nagpupumilit na humigop ng hangin papunta sa kanyang mga baga. Ano pong nangyari, Papa? Napatawag po kayo? Biglang umalingaw-ngaw ang tahol ng isang aso. Si Uling iyon. Ang asong itim na inalagaan ni Papa sa loob ng 11 taon ay tumatahol ng may labis na pagkataranta. Habang tumatahol, tila may kinakamot ito na lumilikha ng matinis na tunog. Pagkatapos, ay may narinig na tunog ng isang bakal na bumagsak sa sahig. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Papa, naririnig mo ba ako? Tawagin mo si Mama. Pindutin mo ang kampanilya sa tabi ng kama. Nagmakaawa ako. Sa di kalayuan ay tila may narinig na boses ng isang lalaki. Isang napakaikling tunog lang ang nakuha ko. Hindi malinaw kung sinasabi nitong ibigay mo sa akin o bitiwan mo. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Muli akong tumawag agad. Matagal itong nagring bago may sumagot. Paos ang boses ng aking biyenang babae. Anong problema, anak? Mama, tingnan mo si Papa ngayon din. Tumawag siya sa akin at parang kinakapos siya ng hininga. At narinig kong galit na tumatahol si Uling. Tumahimik siya ng ilang segundo at sumagot, tulog pa si Papa mo. Baka nang gumalaw ang braso niya ay napindot niya ang cellphone nang hindi sinasadya.
Madaling araw na. Huwag kang masyadong mag-alala. Ngunit narinig kong may nahulog na bakal. Mama, pakicheck naman po ang tubo ng oxygen niya. Alam ko na. Nakatayo na ako dito sa tabi ng kama. Umiandar pa ang oxygen. Humihinga pa si papa mo. Niyugyug ko ang aking asawa. Danilo, gumising ka. Tingin ko hindi maganda ang lagay ng papa mo. Paano kung umuwi tayo sa probinsya ngayon din? Naupo siya at tumingin sa relo. Tumawag ka na kay mama. Sabi niya natutulog, pero dinig na dinig ko kung paano siya humihingal at ang pagkalmot ng aso sa pinto. Kinuha niya ang cellphone ko. Tiningnan ang tawag at nagbuntong hininga. Nitong mga nakaraang araw, ay madalas magkamali si Papa sa pagpindot at nandyan naman si Mama sa tabi niya. Kung may mangyari, tatawag siya sa atin. Kung aalis tayo ngayon, aabutin tayo ng higit kalahating oras sa kalagitnaan ng gabi. Baka magtaka pa si Mama. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ko. Kalahating taon nang nag-aalaga si Mama sa kanya. Paanong hindi niya malalaman ang lagay nito? Bukas ng maagang maaga tatawagan ko siya. Ang pangungusap na iyon ay magiging pinakamalaking pagsisisi ni Danilo sa huli. May mga pagkakataon na kailangan mo lang bumangon sa kama at sundin ang sarili mong kutob. Ngunit hindi kami umuwi. Muli akong nahiga na hindi makatulog. Ang hangin ng parating na taglamig ay umiihip sa mga puno sa labas ng bintana. Tiningnan ko ang relo. 2:00 na, naging 2:30, hanggang sa lampas 3:00. 2 beses akong muntik muling tumawag, pero natakot akong sabihin ng biyenan ko na gumagawa lang ako ng malaking issue sa isang maliit na bagay. Eksaktong 4:55. Tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Danilo ang sumagot. Ilang segundo lang ang lumipas. Namutla ang kanyang mukha. Sa kabilang linya, umiiyak ng malakas ang biyenan ko. Danilo, patay na ang papa ninyo. Naubos ang tangke ng oxygen at hindi ko napansin. Nang magising ako, malamig na siya. Dumulas ang telepono mula sa kanyang mga kamay. Hindi ako makaiyak. Sa isip ko ay nag-echo lang ang humihingal na paghinga, ang tunog ng asong kumakalmot sa pinto at ang mga salita ng biyenan ko. Umiandar pa ang oxygen, humihinga pa si papa mo. Nagbihis kami at nagmaneho papunta sa probinsya. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Sa magkabilang gilid ng kalsada, ang mga palayang kakatabas lang ay natatakpan ng hamog. Napakabilis magmaneho ni Danilo, kaya kailangan ko siyang pagsabihan. Kumalma ka, kailangan muna nating makarating ng buhay. Nagngit-ngit siya ng ngipin. Sana nakinig na ako sa iyo kanina. Nang pumarada ang kotse sa labas ng tarangkahan, may ilang kapitbahay na sa bakuran. Nakahiga si Papa sa kanang silid ng bahay, natatakpan ng isang manipis na kumot. Nakaupo ang biyenan ko sa paanan ng kama. Gulo-gulo ang buhok, umiiyak hanggang sa mawalan ng boses. Ang bayaw kong si Carlo ay nakasandal sa hamba ng pinto na mapupula ang mata. Ngunit patuloy niyang iniiwasan ang aking tingin. Tumingala ako sa lugar kung saan nakakabit ang kamera. Sa pader, tanging 2 maliit na butas ng tornilyo at ang nakatanggal na kable na lamang ang natira. Nasaan ang kamera? Tanong ko. Mabilis na sumagot si Carlo. Kagabi nahulog. Nakita kong sira kaya itinapon ko na. Saan mo itinapon? Sa basurahan sa may kanto ng barangay. Sa mga oras na iyon, sino ba ang magbibigay ng pansin doon? Nanlamig ako. Wala pang 1 oras na patay si Papa. Ngunit alam na ni Carlo na nahulog ang kamera. Nasira ito at dinala pa niya sa basurahan sa kalsada para itapon. Sa labas ng bakuran, si Uling ay nakatali ng maikling kadena sa tabi ng kanyang kulungan. Namumula ang kanyang leeg at dumudugo sa ilang bahagi. Nang makita niyang lumabas ang biyenan ko mula sa silid, biglang tumayo ang kanyang mga balahibo, hinatak ang kadena, at tumahol hanggang sa mapaos. Tumahimik ka, Uling! Sigaw ni Carlo, ngunit hindi ito tumigil. Nakatitig siya kay Aling Belen, tumatahol at umaatras na tila takot na takot, pagkatapos ay susugod na tila gustong patirin ang kadena. Namutla ang biyenan ko at nagtago sa likod ng pinto. Carlo, talian mo ng mas mahigpit. Nabaliw yata ang asong iyan kagabi. Tiningnan ko ang mga kalmot sa leeg ng hayop na may pusong kasing bigat ng bato. Hindi nabaliw si Uling. Para sa akin noong sandaling iyon, naniniwala akong may nakita siya, isang bagay na walang sino man sa bahay na iyon ang gustong sabihin. Inorganisa ang lamay ng umaga ring iyon sa bahay. Gaya ng nakagawian sa mga probinsya. Parami ng parami ang mga taong dumarating. Ang iba ay nagkabit ng trapal sa likod bahay.
Ang iba ay nag-ayos ng mga silya. Ang ibang mga kapitbahay ay pumunta sa kusina para magtimpla ng kape. Ang malungkot na tunog ng kampana ng simbahan para sa namatay ay mabagal at nakalulumbay, bumabalot sa mabababang bubungan at umaabot hanggang sa mga bukirin. Si Tio Romy, ang panganay na kapatid ng biyenan ko at ang pinakamatanda sa pamilya, ay lagpas 70 taong gulang na. Ngunit ang kanyang boses ay nananatiling makapangyarihan. Ang pamilya ay nagluluksa. Kung sino man ang may problema, pag-usapan iyan pagkatapos. Sa 3 araw na ito, kailangan ninyong panatilihin ang kapayapaan. Huwag ninyong hayaang manood ang mga tagalabas at magtsismisan. Ang pangungusap na iyon ay napakamaingat pakinggan, ngunit ang tingin ng tiyuhin ay dumaan sa akin. At pagkatapos ay huminto kay Carlo nang mas matagal kaysa sa normal, kaya pakiramdam ko ay hindi lang tungkol sa burol ang kanyang sinasabi. Dumating si Luz sa bahay, malapit sa 8:00 ng umaga. Ipinagmaneho siya ng kanyang asawa. Pagpasok pa lang sa bakuran, bumagsak na si Luz sa harap ng pinto ng silid ni Papa. Papa, bakit hindi mo ako hinintay? Niyakap ng biyenan ko ang kanyang anak. Pareho silang humahagulgol. Nang makita ang eksenang iyon, hindi ko rin napigilan ang aking mga luha, gaano man karaming hinala ang nasa puso ko. Sa harap ko ng mga sandaling iyon ay isang asawang bagong balo lang at isang anak na kakamatay lang ng ama. Pinunasan ni Luz ang kanyang mga luha at tinanong ako, Lara, may tinawagan si Papa kagabi. Bago pa ako makasagot, sumingit ang biyenan ko. Nananaginip ang papa mo. Napindot niya ang cellphone nang hindi sinasadya at natawagan ang hipag mo. Tiningnan ko. Noong oras na iyon, normal ang lahat. Tumango si Luz. Buang tiwala niya sa kanyang ina. Sa kalahating taong pagkakasakit nito, si Aling Belen ang pinakamadalas na nasa tabi niya. Para kay Luz, maaaring masungit o nagrereklamo sa pagod ang kanyang ina, ngunit hinding-hindi nito sasaktan ng asawa. Pagsapit ng tanghali, puno ng tao ang bakuran. Ang handa ng pamilya ay pansit, biskwit, kaldereta, at lechon manok. Sa isang burol, ang mainit na pagkain, isang tasa ng kape, at taos-pusong pakikiramay ay isang kayamanan. Kasama ang iba pang mga pinsan, ay naghain ako ng pagkain, ngunit hindi ko naiwasang palaging sumulyap sa silid ni Papa. Si Carlo, na nakasuot ng itim na damit pangluksa, ay paminsan-minsang tumatakas sa likod ng bahay upang makipag-usap sa telepono. Minsan nang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko siyang nagbaba ng boses. Hindi pa ngayon, maraming tao. Alam ko, pero kailangang palipasin ng ilang araw. Nang makita akong papalapit, ibinaba ni Carlo ang tawag. Sino ang kausap mo, Carlo? Isang kaibigan sa negosyo. Lara, anong pagmamadali ba ang meron at tawag ng tawag ngayon? Kumunot ang noon ni Carlo. Asikasuhin mo ang mga gawain sa bahay. Ako na ang bahala sa mga personal kong bagay. Iyon ang unang pagkakataon na kinausap ako ni Carlo ng ganoon kalamig. Dati, kung uutang siya ng pera o hihingi ng pabor, palaging Lara rito, Lara roon. Marahil kapag hindi na kailangan ng mga tao na pagtakpan mo sila, nawawala na rin ang paggalang. Pagsapit ng hapon, dumating upang makiramay si Vicente. Siya ay isang lalaking nasa 60 taong gulang. Matangkad at payat, may itim na tininang buhok ngunit may puti sa mga ugat. Nakasuot siya ng madilim na barong at may hawak na medyo makapal na sobre. Pagkakita pa lang sa kanya, biglang napatayo ang aking biyenan. Vicente, ikaw ba iyan? Ang kanyang boses ay tila natural na malapit, hindi tulad ng pagbati sa isang taong matagal nang hindi nakikita. Ipinatong ni Vicente ang sobre sa mesa, nakiramay sa pamilya at yumuko sa harap ng litrato ni Papa. Ilang segundo lang ang lumipas ay dinala niya si Carlo sa isang sulok ng bakuran. Naghahain ako ng kape malapit doon, kaya narinig ko ng bahagya. Ang mga titulo ng lupa ay nasa bahay pa rin, hindi ba? Lumingalinga si Carlo at bumulong. Hinaan mo ang boses mo. Kung maaprubahan ang highway sa likuran, ang lupang ito ay hindi na kasing halaga ng dati. Kailangan nating mauna. Nang humakbang ako palapit sa kanila, pareho silang tumahimik. Kumuha ang biyenan ko ng purong kape na napakaitim at inilapag sa harap ni Vicente. Kape na walang asukal. Naalala kong hindi niya gusto ng matamis. Ngumiti si Vicente. Naaalala mo pa pala? Isang napakagaan na pangungusap, ngunit nagdulot ng labis na pagkailang sa akin. Isang lalaking ipinakilala bilang dating kasosyo ni Papa na matagal nang hindi pumupunta sa bahay.
Bakit eksaktong naaalala ng biyenan ko, pati ang kanyang panlasa? Naupo ako sa malapit. Matagal na po ba kayong may negosyo kay Papa? Tanong ko. Huminto sandali si Vicente. Matagal na kaming may ilang transaksyon. Matagal na. At paano ninyo nalaman ang tungkol sa planong highway sa likod ng sakahan? Isa akong ahente ng lupa. Ang malaman ng mga bagay na ganyan sa munisipyo ay normal lang. Sumingit si Carlo. Bakit ka nagtatanong na parang imbestigador ng pulisya? Ngumiti ako ng malamig. Nagtatanong lang ako, bakit ka masyadong defensive? Ibinaba ni Vicente ang tasa at iniba ang usapan para pag-usapan ng lamay. Ngunit mula sa sandaling iyon, alam kong may namamagitan sa kanila ni Carlo na ayaw nilang marinig ng iba. Nang gabing iyon, nang makaalis na ang mga bisita, bumalik ako sa silid ni Papa. Sa pader ay naroon pa rin ang marka ng inalis na kamera. Ang power cable ay hindi sira, kundi maayos na tinanggal mula sa saksakan. Tinawag ko si Carlo. Sabi mo nahulog ang kamera. Kung nahulog ito, bakit malinis na natanggal ang kable mula sa saksakan? Tumingala si Carlo. Siguradong tinanggal ni Mama kanina. Hindi ko napansin, sabi ni Mama. Hindi niya ginalaw ang kamera. Baka mali ang pagkakaalala ko noong namatay si Papa. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip para doon? Saang basurahan mo itinapon? Doon ba sa kanto ng barangay? O doon sa malapit sa sementeryo? Nawalan ng pasensya si Carlo. Hindi ko na maalala. Ano ba ang pakialam mo sa isang sirang kamera? Tinitigan ko siya. Baka wala itong gaanong halaga, ngunit maaaring naglalaman ito ng katotohanan. Tinalikuran ako ni Carlo at umalis. Sa ikalawang araw, inilagay ang kabaong sa gitna ng sala para sa huling gabi ng burol. Tuwing lumalapit ang biyenan ko sa ulunan ng kabaong, hinihila ni Uling ang kadena sa bakuran at paos na tumatahol. Kapag pumupunta siya sa kusina, saka lang ito nahihiga. Sinabi ni Tio Romy kay Carlo, ilayo mo ang asong iyan. Kailangan ng kapayapaan pareho ng mga buhay at ng patay. Sinubukan ni Carlo na kaladkarin ang kulungan sa isang sulok ng halamanan, ngunit mahigpit na kinagat ni Uling ang kadena at tumangging umalis. Kailangan ko siyang dalhan ng isang mangkok ng tubig at kausapin ng mahinahon upang tumigil sa paglaban. Pinagmasdan ako ni Aling Belen mula sa beranda. Ang asong iyan ay parang nabaliw simula nang mamatay siya. Sumagot ako, tumatahol lang siya kapag nakikita ka. Bigla siyang humarap. Anong ibig mong sabihin dyan? Wala akong pinapahiwatig. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Wala na siyang sinabi. Ngunit nagbago ng tuluyan ang kanyang tingin. Kinaumagahan ng libing, muling nagpakita si Vicente. Hindi siya pumasok sa pangunahing pinto, kundi dumaan sa makipot na daang lupa sa likod ng sakahan, umikot sa bintana ng silid ni Papa, bago lumabas sa bakuran. Nakita siya ni Aling Rosa, ang kapitbahay, at nagbiro. Vicente, napakatagal na nating hindi nakikita dito, pero tanda mo pa rin ang shortcut sa bahay na ito. Tumawa siya. Dati palagi akong dumadaan dito. Paano ko malilimutan? Nasa malapit ako at dinig na dinig ko ito. Palagi akong dumadaan dito. Ngunit sinabi ng biyanan ko na kakilala lang niya ito sa negosyo. Bihirang pumunta. Bago pumunta sa simbahan, nakita kong bumubulong si Vicente sa tainga ni Carlo. Kailangan mong ayusin ito bago ilabas ang plano ng munisipyo. Isang maling hakbang at mawawala sa iyo ang lahat. Nang magsimulang tumunog ang mga kampana, patuloy na bumabagabag sa akin ang pangungusap na iyon. Sa gitna ng isang bahay na puno ng usok ng kandila, umiiyak ang mga tao para sa isang taong kamamatay lang. At gayunpaman, mayroon nang nagsisimulang magkalkula kung ilang milyong piso ang halaga ng kanyang lupa. Pagkatapos ng libing, tila lalong lumaki ang luma at malaking bahay. Ilang araw na ang nakalipas, punong-puno ang bakuran ng mga silya, tinig ng pakikiramay, at pag-iyak. Nang araw na iyon, tanging ang amoy ng kandila na lamang ang natira sa sala, ilang lantang korona ng bulaklak, at ang tunog ng walis ng biyenan ko na mabagal na nagwawalis sa sahig. Nanatili ako sa probinsya ng ilang araw pa para tumulong maglinis. Si Danilo ay pumapasok sa trabaho sa Maynila sa umaga at umuuwi sa hapon. Hindi pa rin bumabalik si Luz sa kanyang bahay dahil gusto niyang samahan ang kanyang ina sa unang linggo. Nawawala si Carlo paminsan-minsan kasama ng kotse at kapag tinatanong ay sinasabing makikipagkita sa mga kaibigan. Nakatali pa rin si Uling sa kaliwa ng bakuran. Mula nang mamatay si Papa ay halos hindi na ito kumakain. Dinalhan ko siya ng dog food.
Naupo ako sa di kalayuan at tinawag siya. Uling, halika rito. Kumain ka kahit kaunti. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ako nang may mapupulang mata. Inilapag ko ang mangkok at umatras. Makalipas ang ilang sandali ay mabagal siyang lumapit. Inamoy-amoy ito ng ilang beses at kinain ng kalahati. Napabuntong hininga si Luz na nakatayo sa beranda. Nangungulila siya kay Papa Lara. Dati, kapag naririnig niya ang mga tsinelas ni Papa sa pasilyo, patakbo siyang lumalapit. Hinaplos ko ng marahan ang ulo nito. Napakatapat ng mga aso. Luz, ang taong nag-alaga sa kanya ng maraming taon ay patay na. Paano niya hindi malalaman? Tumango si Luz. Ngunit nang lumabas ang biyanan ko mula sa kusina, agad na iniwan ni Uling ang mangkok. Umatras siya at sumiksik sa kulungan. Tumayo ang mga balahibo sa likod niya at nag-igting ang kadena na gumawa ng tunog ng bakal. Napatigil ang biyenan ko. May hawak siyang lumang basahan na ginagamit pamunas sa bibig ni Papa pagkatapos pa inumin ng gamot. Kumain ka na nga dyan? Sigaw ni Aling Belen sa kanya. Mula nang mamatay siya, nag-iinarte ka na parang pinagmamalupitan ka namin sa bahay na ito. Hindi kumain si Uling. Nakatitig siya sa basahan at biglang sumugod. Kinagat niya ang isang dulo ng tela at hinila ng malakas. Binitiwan ng biyenan ko ang basahan dahil sa takot. Umuungol si Uling habang pinupunit ang tela. Dinudurog ito sa isang iglap. Diyos ko po, umatras si Aling Belen na kasing putla ng papel. Tumakbo papasok si Carlo mula sa kalsada. Nabaliw na ang asong ito. Muntik na akong kagatin. Kumuha si Carlo ng isang pirasong kahoy malapit sa panggatong. Uling, bitiwan mo iyan. Binitiwan ng aso ang basahan, ngunit patuloy na nakatitig sa biyenan ko ng walang kurap. Humakbang ako at hinarangan si Carlo. Ibinaba mo iyang kahoy. Wala siyang kinagat na sinuman. Hindi mo ba nakita kung paano siya sumugod kay Mama? Sumugod siya sa basahan, hindi sa kanya. Humarap sa akin ang biyenan ko. Mas ipinagtatanggol mo pa ang aso kaysa sa sarili mong biyenan. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko. Yumuko siya upang pulutin ang mga punit ng tela. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napagtanto kong hindi siya galit dahil sa basahan. Natatakot siya. Ang takot na iyon ay hindi sa isang taong muntik makagat ng hayop, kundi sa isang taong kakaalala lang ng isang bagay na pilit niyang tinatakasan. Pagsapit ng tanghali, habang kumakain kami, biglang nagsalita ang biyenan ko. Carlo, maghanap ka ng tao bukas sa kabilang barangay para ibenta si Uling. Binitiwan ni Luz ang mga kubyertos. Bakit mo ibebenta, Mama? Si Papa ang pinakamagiliw sa kanya sa buong bahay. Mahal niya iyon, pero nakalibing na siya. Tumatahol sa akin ang aso at nilalabasan ako ng ngipin kapag nakikita ako. Sa araw na maputol niya ang kadena at makakagat ng tao, sinong mananagot? Sumingit ako. 11 taon na si Uling sa bahay na ito at hindi pa umaatake ng sinuman ng walang dahilan. Mama, hayaan niyo na lang po akong iuwi siya, kahit ilang araw. Kinatok ni Aling Belen ang mesa gamit ang kanyang mga buko ng daliri. Huwag kang makialam sa lahat. Ang mga bagay sa bahay na ito ay ako ang nagpapasya. Kung sinabi kong ibebenta, ibebenta. Napanatili ko ang kalmadong tono. Hindi ako nakikialam. Sinasabi ko lang na ang pagbenta sa asong inalagaan ni Papa mula tuta noong hindi pa man lang tayo tapos magluksa ay hindi tama. Ngumiti si Carlo nang may paghamak. Binibigyan mo na kami ng leksyon sa moralidad sa pamilya. Hindi ako nagbibigay ng leksyon. Sinasabi ko lang ang dapat sabihin. Tinitigan ako ng matagal ng biyenan ko at saka nagbitiw ng malamig na salita. Manugang ka lang, ang pagtitiwala ng asawa ko sa iyo upang asikasuhin ang ilang papeles sa bangko ay hindi nangangahulugang ikaw na ang may-ari ng bahay. Huwag mong samantalahin ang pagkamatay ng namatay upang isipin na ikaw ang pinakamahalaga rito. Mainit ang pagkain, ngunit ang mga kamay ko ay nanlalamig. Nagmadali si Luz na maglagay ng karagdagang kanin sa kanyang ina upang maibsa ng tensyon. Sige na, Mama. Nahihirapan ang pamilya. Huwag na tayong magsabi ng mga bagay na pagsisisihan natin. Iniba ni Aling Belen ang kanyang tingin. Sinasabi ko iyon upang malaman ng lahat ang kanilang lugar. Hindi na ako sumagot. May mga salitang hindi kailangan ng murang nakakasakit hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa lahat ng taon kong kasal kay Danilo, hindi ako humingi ng anumang bagay at gayon paman dahil lamang sa pagtaas ng boses upang ipagtanggol ang aso. Ipinaalala nila sa akin na isa akong tagalabas. Nang hapong iyon,
Nang dumating si Danilo, sinabi ko sa kanya na gusto ng ina niyang itapon si Uling at ang mga sinabi nito habang kumakain. Pagkarinig sa akin, nagbuntong hininga lamang siya. Masyadong nababalisa si Mama dahil sa pagkabalo niya. Lara, pagpasensyahan mo muna siya ng ilang araw. Palagi mo na lang akong pinagpapasensya. Kalilibing lang niya sa asawa niya. Bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya ngayon? Tiningnan ko siya. Hindi ako nakikipagtalo ng walang dahilan. Napapansin ko lang na napakakaiba ng reaksyon ni Uling. Mabait siya sa lahat, pero kapag nakita niya ang nanay mo ay nagwawala siya. Kumunot ang noo ni Danilo. Huwag kang mag-isip ng mga kakaibang bagay. Nag-iiba ng ugali ang mga hayop kapag nawalan ng amo. Pero bakit sa kanya lang? Natahimik sandali si Danilo at saka sinabing, marahil dahil si Mama ang pinakamadalas maglinis at mag-alaga kay Papa sa huli, at ang damit niya ay amoy gamot pa rin, at amoy silid ng may sakit. Naaamoy iyon ng aso at nag-iiba ang pakiramdam niya. Mukhang lohikal ang paliwanag. Gusto ko rin sanang maniwala. Pero naalala ko ang napunit na basahan. Hindi lang iyon inamoy ni Uling, pinunit niya ito ng buong galit. Na tila ba may isang bagay sa telang iyon na labis niyang kinamumuhian. Pagsapit ng gabi, maaga naming isinara ang lahat ng pinto. Pumasok ang hangin mula sa bukid sa mga puwang, na nagdadala ng amoy ng malamig na lupa. Nakahiga ako sa tabi ni Danilo, pero hindi ako makatulog. Malapit 11:00, biglang naglabas si Uling ng maikling ungol at pagkatapos ay tumahimik. Napaupo ako at tumingin sa siwang ng bintana. Sa likod bahay ay may isang maliit na ilaw na gumagalaw. Nagsuot ako ng jacket at dahan-dahang lumabas sa beranda. May dalang flashlight ang biyenan ko at naglalakad mula sa kusina sa gilid ng bahay. Hindi siya papunta sa kulungan ng aso. Huminto siya sa mismong ibaba ng bintana ng silid ni Papa. Inilawan ng flashlight ang hamba ng bintana. Pagkatapos ay sa lupa at inilawan ang ibabang bahagi ng panlabas na pader. Yumuko siya na tila may hinahanap sa lupa at pagkatapos ay ginamit ang paa upang alisin ang mga tuyong dahon. Tinawag ko siya ng mahina. Anong hinahanap mo diyan sa labas sa ganitong oras, Mama? Napatalon siya at muntik nang mahulog ang flashlight mula sa kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo, naniniktik? Narinig kong umungol si Uling kaya lumabas ako para tingnan. Nahulog ang susi ko sa bodega. Tumingin ako pababa sa kanyang kamay. Ang buong set ng susi ay maayos na nakasabit sa kanyang mga daliri. Napansin niya ang aking tingin at ikinuyom ang kamay para itago ang mga ito. Nahanap ko na. Matulog ka na. Mabilis siyang dumaan sa tabi ko na hindi tinitingnan si Uling. Ang aso ay nakasiksik sa dulo ng kanyang kulungan. Naglalabas ng napakababa at tuloy-tuloy na ungol. Naiwan akong mag-isa sa beranda. Nakatingin sa lupang nasa ilalim ng bintana. Nakakahukay lang ng biyenan ko. Nang gabing iyon, tumigil na akong isipin na ang reaksyon ng aso ay dahil lamang sa kalungkutan para sa kanyang amo. Nagsimula akong matakot na sa loob ng silid na iyon, na ngayon ay nakalock. May isang bagay na pilit na hinahanap ng biyenan ko, bago pa namin makita ng iba. Isang linggo pagkatapos ng kamatayan ni Papa, ang bahay ay napuno ng gawaing simula pa ng maaga. Ayon sa kaugalian, para sa pasiyam o huling araw ng nobena. Pagkatapos ng unang 9 na araw, nagpasamisa at pagkatapos ay nagtipon-tipon ng pamilya upang kumain sa bahay. Gumising kami ni Luz ng 6:00 ng umaga. Sa kusina, ang amoy ng sabaw at pritong karne ay humahalo sa usok ng kalan. Naghahanda si Luz ng tortang talong at ako naman ay nagpiprito ng lumpia. Iprito mong mabuti iyan, Lara. Gusto ni Papa na malutong iyan sa labas. Ayaw niya nang nadudurog sa plato. Napatigil ako. Ang mga maliliit na gawin ng mga wala na ay kadalasang mas nagdudulot ng sakit sa mga nabubuhay kaysa sa mismong pag-iyak. Oo, naalala ko. Palagi pang nagbibiro si Papa na hindi man lang natin siya pinapatikim. Dahan-dahang tumawa si Luz, ngunit pinunasan ng isang luha. Handa na ang malaking mesa sa komedor. Nakatayo ang biyenan ko sa tabi ng maliit na mesa sa sala. Inaayos ang mga bulaklak sa tabi ng litrato ni Papa at nagsisindi ng bagong kandila. Nangangalumata ang kanyang mukha at mas maraming puting buhok ang makikita kaysa sa karaniwan. Maagang dumating si Tio Romy. Pagkatapos magdasal ng ama namin sa sala, nagpahayag ang tiyuhin. Ngayon ay ang pasiyam. Kung may mga usaping legal ang pamilya na dapat asikasuhin,
Pag-usapan iyan ng patas. Wala na ang namatay, at ang mga nabubuhay ay dapat linawin ang mga bagay-bagay. Nang marinig iyon, yumuko si Carlo. Mula nang gumising siya, halos hindi siya tumulong sa anumang gawain. Panay ang tingin sa cellphone o lumalabas sa pinto para bantayan ang kalsada. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, niyaya ng biyenan ko ang lahat na umupo para kumain. Pilit ang pag-uusap tungkol sa mga kamag-anak na hindi nakapunta sa libing. Sakto pagkalabas ng kape, pumunta ang biyenan ko sa kanyang silid at naglabas ng mga papeles na nasa loob ng isang asul na folder. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Sinamantala kong narito si Tio Romy. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa bahay at sakahan. Ibinaba ni Danilo ang kanyang tasa. Ano ang gusto mong pag-usapan, Mama? Masyado pang maaga. Kakamamatay lang ng papa ninyo. Ang bahay na ito at ang mga lupa sa malaking sakahan, maaga o huli ay kailangang ilipat sa pangalan ng sinuman. Matanda na ako. Maiiwan si Carlo dito para makasama ko. Gusto kong pumirma kayo ng kasunduan na isinusuko ninyo ang inyong karapatan at iniiwan sa kanya ang bahay at lupa. Kumunot ang noo ni Luz. Mama, 1 linggo pa lang nang ilibing natin si Papa. At inilalabas mo na agad ang mga papeles mula sa notaryo. Mas mabuting ayusin na natin ito ngayon kaysa mag-away-away pa tayo sa korte. Itinulak niya ang folder papunta kay Danilo. Sa unang pahina ay mababasa ang extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Tiningnan ko si Carlo. Hindi man lang siya nagulat. Binuklat ni Danilo ang ilang pahina at nagtanong, "Sino ang gumawa ng opisyal na dokumentong ito, Mama?" Si Vicente. Nagpatulong siya sa isang abogado. Alam niya ang lahat ng proseso sa munisipyo. Pagkarinig sa pangalan ni Vicente, naalala ko agad ang pagbubulungan sa bakuran noong burol. Mabagal na nagsalita si Tio Romy. Ang sinasabi ng inyong ina ay ang lumang kaugalian. May sariling bahay na si Danilo sa Maynila. Si Luz ay may asawa at may sarili ring bahay. Si Carlo ang naiiwan na mag-aalaga sa kanyang ina. Sa mga probinsya, laging nakagawian na iwan ang pangunahing bahay sa anak na nag-aalaga sa mga matatanda. Inilapag ni Luz ang kutsarita ng malakas. Wala akong pakialam kahit 1 metro ng lupa, ngunit ang paglalabas ng mga papeles ng notaryo sa ika-7 araw ay paglapastangan sa alaala ni Papa. Dumepensa agad si Carlo. Huwag kang magsalita na parang gusto kong pagnakawan kayo ng pamana. Kung ipapangalan ni Mama ang bahay sa akin, ako ang magpapasang mag-alaga sa kanya hanggang sa huli. May sarili kayong buhay sa labas. Sino ang pupunta dito para alagaan ang malaking bahay na ito? Tinanong ko siya ng direkta. Plano mo bang manatili at magtrabaho sa lupa ng sakahan o gusto mo ang mga titulo para ibenta ito? Tiningnan ako ni Carlo ng masama. Ano ang pakialam mo? May pakialam ako dahil sinabi ng malinaw ni Papa bago siya mamatay na sa anumang pagkakataon ay hindi natin dapat ibenta ang sakahan. Nanlamig ang kapaligiran sa mesa. Lumingon sa akin ang biyenan ko. Kailan niya sinabi sa iyo ang ganoong bagay? Mga 2 linggo na ang nakalipas. Hinawakan ni Papa ang kamay ko at ibinulong sa akin na huwag kong hayaang ibenta ninyo ang sakahan. Sinong ninyo? Hindi na niya nasabi. Sakto namang pumasok ka sa silid at nahulog siya. Ngumiti si Aling Belen nang may nagyeyelong pangungutya. Isang matandang sabog sa gamot na nagsasalita ng walang katuturan. At inangkin mo naman na para itong huling habilin. Baka gusto lang niya na iwan sa iyo ang sakahan ng palihim sa kanyang mga anak. Napanatili ko ang kalmado. Hindi ko sinasabing gusto niyang iwan sa akin, inuulit ko lang ang hiningi niya. May hawak na baso ng tubig si Carlo at matigas na nagsalita. Ang bahay na ito, asawa ka lang ng kapatid ko. Wala kang karapatan dito para pigilan ang pamilya sa pagpirma sa dapat nilang pirmahan. Hinarap ni Luz ang kanyang kapatid. Huwag mong balewalain si Lara. Siya ang pinakamaraming naitulong sa mga doktor ni Papa. Tinatapik ni Aling Belen ang folder gamit ang daliri niya. Itigil na natin ang kahibangan. Kailangan lang pumirma ni na Danilo at Luz na isinusuko nila ang kanilang bahagi pabor kay Carlo. Pananatilihin ko ang karapatan kong tumira. Si Carlo ang magiging may-ari upang makahingi ng sangla sa bangko at ipaayos ang bubong at iba pa niyang mga bagay. Binasa ng maingat ni Danilo ang papel. Nakasulat dito na kapag natapos ang mga proseso, magkakaroon si Carlo ng buong karapatan sa paggamit at pagbebenta nito. Ibig sabihin, maaari niya itong ibenta sa isang construction company bukas din. Mabilis na sumagot si Carlo.
Kailangan ko lang na nakapangalan sa akin ang titulo upang magamit ang bahay bilang sangla para sa utang sa bangko. Magtatayo ako ng negosyo. Hindi ko ibebenta ang lupa. Magkanong pera ang kailangan mong utangin sa bangko? Tanong ko. Nagngit-ngit ang ngipin ni Carlo. Ang pananalapi ko ay hindi mo na problema kung isasangla mo ang bahay ng pamilya. Oo, problema ito ng buong pamilya. Pinutol ni Aling Belen ang pagtatalo. May utang si Carlo sa labas. Isang negosyo na hindi naging maganda. Matindi ang pressure sa kanya. Kailangan niya ng mga titulo na nakapangalan sa kanya para makakuha ng pera at magsimula muli. Nanigas sa gulat si Luz. Baon ka na naman sa utang, Carlo. Yumuko siya nang hindi sumasagot. Tiningnan ko ang asul na folder. Ang magandang kwento ng pananatili sa probinsya upang alagaan ang byudang ina ay isa lamang huwad. Kailangang agawin ni Carlo ang karapatan ng kanyang mga kapatid upang iligtas ang kanyang leeg sa mga inutangan niya. Humarap ako sa asawa ko. Anong gagawin mo, Danilo? Matagal siyang natahimik. Sa wakas ay isinara niya ang folder. Wala akong pipirmahan ngayon. Kailangang hanapin ang opisyal na testamento ni Papa at gawin ang mga bagay ng legal. Nagalit ng husto ang biyanan ko. O baka hindi ka binibigyan ng asawa mo ng pahintulot para pumirma. Hindi dahil kay Lara, ito ay dahil minamadali ang mga bagay-bagay at dumadaan sa likod ng pinto. Panganay na anak ka at hinahayaan mong itali ka ng asawa mo sa leeg. Tingnan natin kung anong mukha ang ihaharap mo sa kapatid mo kapag nilitis na siya sa utang. Habang nagtatalo sila, inilapit ko ang folder at lumipat sa huling pahina ng dokumentong inihanda ni Vicente. Sapat lang para sa pirma ng nagbibigay ay walang pirma, mayroong isang pulang kahon, at sa loob nito ay marka ng isang hinlalaki, nakatabi ang nakaprint na pangalan ni Antonio. Napigil ang hininga ko. Nagmakaawa sa akin si Papa na huwag kong hayaang ibenta nila ang lupa at gayunpaman, sa dokumentong ito ay mayroong marka ng kanyang daliri na nagpapatunay na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian habang buhay pa. Ipinatong ko ang daliri ko sa papel at dahan-dahang nagtanong, "Kailan ninyo kinuha ang thumb mark na ito kay Papa?" Biglang napaangat ng ulo si Carlo. Napalunok ang biyenan ko at si Tio Romy, na ilang minuto pa lang ang nakararaan ay humihingi ng kalinawan, ay tiningnan ang marka ng pulang tinta at napipi. Kinaumagahan ng ikasiyam na araw matapos ang kamatayan. Napakalamig ng panahon. Ang hamog ay bumabalot sa kakahuyan at ang tubig ay tumutulo mula sa mga alulod ng bubong. Gumising ako ng alas 5. Naghanda ako ng kape at tinapay. Mula noong araw na nag-away tungkol sa pamana, ang tensyon sa bahay ay napakatindi. Lumabas si Carlo mula sa kanyang kwarto, bitbit ang asul na folder at isang helmet ng motor sa kamay. Lara, nasaan ang Di ko. Kailan pa ako naging tagatago ng Mo? Naaalala ko nung nakaraang araw tinulungan mo akong maglinis ng mesa sa sala. Ibinaba ko ang basahan. Ang death certificate at ang libro ng pamilya lang ang itinabi ko sa drawer. Baka nasa wallet mo ang Mo. Sumulpot ang biyanan ko mula sa likod. Nakasuot na ng madilim na jacket at nakatali ang buhok. Kung hindi mo alam, manahimik ka. Nagtatanong siya ng maayos at palagi kang sumasagot ng may kayabangan. Hindi na ako sumagot. Nang makita silang bihis at dala ang mga dokumento sa ganoong oras, alam kong hindi lang sila mamamasyal. Si Danilo, na nasa Maynila na, ay tumawag para magtanong kung kumusta na ang lahat. Inilagay ko sa loudspeaker. "Saan kayo pupunta, Mama at Carlo?" Tanong niya. Lumapit ang biyenan ko sa cellphone. "Pupunta kami sa munisipyo at sa notaryo sa kabisera para magtanong tungkol sa mga proseso. Kung pababayaan nating ito, mag-expire ang takdang oras para sa mga buwis." Huminto sandali si Danilo at binalaan siya. "Magtanong kayo kung ano ang gusto ninyo, ngunit huwag kayong magbibigay ng anumang pinirmahang papel o tatanggap ng anumang opisyal na bagay hanggang hindi ako umuuwi mamayang hapon." Tumawa ng sarkastiko si Aling Belen. "Buong buhay akong nandito sa probinsyang ito at nakakayanan ko ng mag-isa. Ngayon kailangan ko pang humingi ng pahintulot sa iyo at sa asawa mo para pumasok sa opisina." Binaba niya ang tawag at sinabi kay Carlo, "Tayo na at magmamadali tayo. Baka humaba ang pila sa pagpaparehistro." Inilabas nilang dalawa ang motor sa bakuran. Bago pa andarin, lumingon si Carlo upang tingnan ang kanang silid. Ang kwarto kung saan namatay si Papa, na nananatiling nakalock. Mabilis na pagpapalitan iyon ng tingin.
ngunit malinaw ang gulat at kaba sa kanyang mga mata. Nang mawala ang ingay ng makina sa kalsada, ang bahay ay nabalot ng katahimikang parang sementeryo. Nakaalis na si Luz at ang kanyang asawa. Si Tio Romy ay nasa sarili niyang bukid. Ako na lang ang naiwan. Ang pagtiktak ng orasan at si Uling na kumakalmot sa lupang sahig sa bakuran. Pumunta ako sa sala. Inayos ang mga bulaklak sa tabi ng litrato ni Papa at inilabas ang mga kumot upang pahanginan. Pagdaan ko sa saradong pinto ni Papa, pumasok mula sa ilalim ng pinto ang matapang na amoy ng kulob at halumigmig. Kinuha ko ang reserbang susi na nakasabit sa likod ng isang lumang larawan sa pasilyo. Nang marinig ang pagklik ng kandado, tumalon si Uling. Hinila ang kadena at umungol ng mahina. Uling, kalma lang. Papahanginan ko lang ang kwarto. Tinanggal ko ang kawit ng kanyang kwelyo. Nakapagtataka, hindi tumakbo ang hayop papunta sa kalsada. Sumiksik siya sa pagitan ng mga binti ko. Itinulak ang pinto at pumasok sa silid ni Papa. Ang lahat ay eksaktong kapareho ng madaling araw ng kanyang kamatayan. Ang kama na nakadikit sa pader, ang walang laman na tangke ng oxygen sa sulok at sa pader, ay ang mga itim na marka ng mga tornilyo mula sa ninakaw na kamera. Hindi umakyat si Uling sa kama, inamoy niya ang sahig ng pilit, inikutan ang kabinet ng mga gamot at pumasok sa ilalim ng kama. Ilang segundo lang ang nakalipas, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakalmot sa kahoy sa buong silid. Anong problema, Uling? May daga ba? Umungol siya ng may pagkainip. Lumuhod ako at binuksan ang flashlight ng cellphone. Walang daga. Sa ilalim ng kama, ang isa sa mga piraso ng lumang sahig na kahoy ay bahagyang nakaangat. Ang mga gilid ng kahoy ay may mga sariwang marka na tila ba puwersahang binuksan gamit ang isang screwdriver. Itinulak ko ang kama sa isang tabi. Umatras si Uling. Ngunit patuloy niyang itinutok ang mga mata sa kahoy na iyon. Ginamit ko ang bakal na hawakan ng dustpan upang sungkitin ito at binunot ko. Sa ilalim, sa puwang ng sahig, ay may isang maliit na asul na kahadeyero na nakabalot sa plastik. Kumabog ang dibdib ko. Walang kandado ang kaha. Binuksan ko. Sa isip ko ay nag-echo ang mga salita ni Papa. Huwag mong hayaang ibenta nila ang sakahan. At ang thumb mark na may pulang tinta na nakita ko sa folder ni Carlo. Sa loob ay walang pera o mga gintong alahas. Sa itaas na bahagi ay may isang maliit na notebook na itim ang takip. Ang sulat sa loob nito ay nanginginig, malinaw na isinulat gamit ang kaliwang kamay ni Papa. Inilalarawan sa unang pahina ang kanyang mga pagbisita sa health center, ngunit ang mga huling isinulat ang nagpatindig ng balahibo ko. Ininom ko ang isang basong tubig na ibinigay sa akin ni Belen ng 9:00 p.m. Makalipas ang 15 minuto, ay hindi ko na maidilat ang aking mga mata. Nanumpa sa akin ang nurse na si Myra na walang niresetang pampatulog ang doktor. Hinalughog ni Carlo ang drawer ko. Nagtatanong tungkol sa orihinal na mga titulo. Ang isa pang pahina, may petsang ilang linggo na ang nakalipas. Kinuha nila ang titulo upang ibigay sa isang nagpapautang. Muling binayaran ni Danilo ang mga utang ng kapatid niya ng palihim kay Lara. Napatigil ako. Lihim na binabayaran ni Danilo ang mga utang ni Carlo nang hindi ko alam. Sa ilalim ng notebook ay may isang blister ng mga tabletas na kalahati na lang. Ang nakaprint na pangalan sa aluminyo ay isang malakas na pampatulog, sleeping pills, isang gamot na mahigpit na ipinagbabawal sa mga problema sa paghinga ni Papa. Isinantabi ko ito at kinuha ang gusot na kopya ng dokumento para isuko ang lupa. Sa likod ng dokumento ay may isang resibo ng appointment sa notaryo. Ang petsa ng appointment ay eksaktong tumutugma sa linggo kung kailan naka-admit si Papa sa ICU ng Provincial Hospital. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap at nakita ang isang maliit na susi na nakatali sa isang napakalumang pulang pisi. Walang label. Sa huli, sa pinakailalim ng bakal, isang saradong sobre na may pangalan ni Danilo. Binuksan ko ito. Danilo, alam kong gusto mong protektahan ang kapatid mo, ngunit ang pagtatakip sa mga utang niya ay pagwasak sa pamilya. Kung may mangyari sa aking biglaan, pilitin mong ipasuri ang oxygen tank number 17 at ang recording ng camera na ikinabit ni Lara. Ang tinta sa huling letra ay pahaba sa ibaba. Tila ba nawalan ng lakas ang kamay niya sa pagsusulat. Naupo ako sa malamig na sahig. Lumabas si Uling mula sa ilalim ng kama at ipinatong ang kanyang nguso sa tuhod ko. Huminga siya ng malalim, tila ba naghihintay siya ng ilang araw na may makatuklas sa kanyang sikreto. Hindi ko nagawang galawin agad ang mga gamit.
Inilabas ko ang cellphone ko at kinuhanan ng litrato ang lahat. Ang notebook bawat pahina, ang mga sleeping pills, ang resibo ng notaryo at ang sulat. Tiniyak ko na malinaw at perpekto ang mga petsa at sulat. Eksaktong itatago ko na ang cellphone ko. Narinig ko ang ingay ng motor na pumapasok sa bakuran. Bumalik sila mula sa munisipyo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bago ko pa maibalik ang mga papeles sa kaha, umalingaw-ngaw ang mga hakbang ng biyanan ko sa pasilyo. Saan ka nagsuot, Lara? At pagkatapos ay ang boses ni Carlo. Sinabi ko na sa iyo na naiwan ko ang di ko sa maliit na mesa. Hintayin mo ako. Kukunin ko lang at aalis na tayo papunta sa opisina. Tiningnan ko ang pinto na nakabukas ng kalahati, ang kama na nakatabi, at ang naangat na sahig ay lumitaw sa hamba. Pagkakita sa eksena, nagbago ang mukha ni Carlo. Pumasok si Aling Belen, na parang nagmamadali. Hindi na niya tinanong kung anong ginagawa ko doon nang magulat siya sa butas sa sahig. Agad siyang sumugod upang agawin ang kaha mula sa aking mga kamay. Ibigay mo sa akin iyan. Niyakap ko ang kaha de yero sa aking dibdib at umatras. Alam niyo ba kung anong nasa loob ng kahong ito, Mama? Huminto siya bigla at sumigaw sa mismong harap ko. Mga gamit iyan ng asawa ko. Sino pa ba ang mas nakakaalam niyan kundi ako? Pumasok ka sa kwarto ng patay para magnakaw, at ngayon ay may gana ka pang tanungin ako. Hinarangan ni Carlo ang pinto kaya natakpan ang tanging labasan. Lara, ibigay mo kay Mama ang kaha. Ang mga problema ng pamilya ay dapat manatili sa loob lang ng bahay. Direkta ko siyang tiningnan. Bahagi rin ako ng pamilyang ito. Gustuhin niyo man o hindi, may isang sulat dito sa loob na partikular na para kay Danilo. Pagkarinig sa pangalan ng kanyang kuya, nag-atubili si Carlo. Umatras ng isang hakbang na nananakot ang biyenan ko. Wala akong pakialam sa sulat, ibigay mo sa akin. Mamayang gabi, ibibigay ko ito kay Danilo kapag dumating siya. Kinuha ko ang resibo ng notaryo at ipinatong sa ibabaw ng takip na bakal. Ipaliwanag niyo muna sa akin ito. Nakasulat dito na humingi si Papa ng notaryo sa bahay. Pero sa mismong araw na iyon, naka-admit siya sa ICU ng Provincial Hospital. Sino ang pumeke sa pirma niya para tumawag sa notaryo? Sinubukang sumingit ni Carlo. Isa lamang itong sample na papeles na hinihingi ni Vicente. Isang papeles na naglalaman ng thumb mark ni Papa na may pulang tinta. May malay ba siya noong nilagyan ninyo ng tinta ang daliri niya? Inilabas ko ang cellphone at iniharap ang screen na may litrato ng diary. Iniwan ni Papa na nakasulat mismo mula sa kanyang kamay na hinding-hindi siya pumayag na ibigay ang lupa sa inyo. At isinulat niya na kinuha niyo ang mga titulo upang isuko sa isang nagpapautang. Namutla si Carlo nang makita ang telepono. Kinuhanan mo ng litrato ang mga papeles. Tahimik na tahimik. Muli ko siyang tinitigan. Bakit takot na takot ka na may mga kopya nito? Nag-iba ang tono ni Carlo at sinubukang makipag-areglo. Hindi ako natatakot, ngunit ayaw kong lumabas ang mga baho sa probinsya. Ibigay mo sa akin ang telepono at burahin mo ang mga litratong iyan ng maayos. Wala akong buburahin. Huwag mo akong pilitin na kunin iyan ng puwersahan, Lara. Dinuro ako ng biyenan ko, gamit ang nanginginig na daliri. 12 taon ka ng kasal sa panganay kong anak, at kailanman ay hindi ka kinapos ng pagkain sa mesang ito. At ngayon, hindi pa nga lumalamig ang bangkay ng asawa ko. Naghuhukay ka na parang buwitre para sirain kami. Sino ang balak mong ireklamo? Sa pulisya ha, wala akong balak ireklamo kahit sino kung walang krimen. Gusto ko lang malaman kung bakit itinago ni Papa ito sa ilalim ng sahig. Inilabas ko ang blister ng gamot. At ito, isinulat ni Papa na nawalan siya ng ulirat pagkatapos inumin ng tubig na ibinigay mo sa kanya noong gabi bago siya mamatay. Hindi ito nireseta ng anumang doktor sa baga. Ang mukha ni Aling Belen ay naging matigas na parang bato. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao hanggang pumuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Pagkaraan ng mahabang sandali, sumutsot siya. Iniisip mo ba na nilason ko ang lalaking kasal sa akin sa loob ng 40 taon? Tinatanong ko lang ang parehong tanong na itatanong ng isang huwes. Biglang sumugod si Carlo sa akin at hinawakan ng hawakan ng kaha. Bigla akong napaatras at nabangga sa gilid ng kama, at ang maliit na susi na may pulang pisi ay tumilapon at nahulog sa sahig. Uling, nang makita ang pagiging agresibo ni Carlo, lumabas siya sa sulok, humarang sa pagitan namin, inilabas ang mga pangil at naglabas ng mababang ungol. Madilim at nakakatakot. Napasigaw si Aling Belen at napaatras.
Bumuhat si Carlo ng isang silyang kahoy. Paalisin mo ang aso kundi papatayin ko to sa palo. Yumuko ako, kinuha ang susi sa sahig at sinabi sa kanya, Carlo, ibaba mo yan. Hindi ko iuuwi ang kahana ito sa bahay namin sa Maynila. Dadalhin ko ito sa bahay ni Tio Romy ngayon din. Siya ang magbabantay. Walang makakasira sa mga ebidensya o makakapagtago nito. Sumigaw ang biyenan ko. Lalakas ng loob mong ilabas ang mga sikreto ng asawa ko sa kalsada? Si Tio Romy ang pinakamatanda. Kayo rin ang nagsabi na ang mga problema sa pamana ay inaayos kasama siya. Dahan-dahan akong pumunta patungo sa pasilyo. Sinamantala ang labis na takot ni Carlo sa aso. Tumakbo ako sa bakuran habang nakasunod si Uling sa likuran ko. Dumudulas ang mga sapatos ko sa sementadong daan. Ngunit nakatawid ako sa tarangkahan at tumakbo papunta sa bahay ni Tio Romy. Wala pang 100 metro sa mismong kalsadang iyon. Nasa beranda siya at nagsisibak ng kahoy. Nang makita akong namumutla, humihingal at nakayakap sa kahadeyero sa aking dibdib, nabitiwan niya ang palakol. Diyos ko, iha, anong nangyari sa'yo? Bakit tumatakbo kang parang hinahabol ka ng demonyo? Ipinatong ko ang kaha sa mesa sa kanyang bakuran. Tiyo, itago niyo ito sa ilalim ng kandado. Ito ang kakatuklas ko lang na nakatago sa kwarto ni Papa. Pumasok ang biyenan ko at si Carlo sa bakuran ng tiyuhin pagkalipas lamang ng ilang segundo. Hinahawakan ni Aling Belen ang kanyang dibdib. Parang kinakapos ng hininga. Romy, wag mo siyang pakinggan. Sinira niya ang kwarto ni Antonio para maghanap ng pera at ninakaw ang kahong iyan. Seryosong tiningnan kaming lahat ni Tio Romy at pagkatapos ay binuksan ang asul na kaha. Pagkakita sa diary na naglalaman ng sulat ng kanyang kapatid, ang mga sleeping pills, ang pekeng dokumento na may tinta, at ang sulat kay Danilo, nagbago ang kanyang reaksyon. Sino pa ang nakakaalam nito? Kinuhanan ko na ng litrato ang lahat ng pahina. Sagot ko. Sinubukan ni Carlo na abutin ang mga papeles. Tio, nag-aalala lang ako na gumawa ang babaeng ito ng iskandalo sa presinto. Nasa opisyal na pagluluksa tayo. Kung umabot ito sa pandinig ng mga tao, mawawalan ng dangal ang pamilya habang buhay. Tiningnan ng matanda ang maduming marka ng daliri. Saan ninyo kinuha ang thumb mark na ito ni Antonio? Yumuko si Carlo. Hindi ko po alam. Isinara ni Tio Romy ang takip na lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa bakuran. Tapos na ang usapan. Mananatili ang kahon na ito sa vault ko. Walang hahawak nito. Mamayang gabi kapag dumating na si Danilo mula sa trabaho, ipapatawag ko ang buong pamilya sa bahay ninyo. Uupo tayo at mag-uusap ng formal. Napabuntong hininga ako sa ginhawa, ngunit bago ako umalis, hinawakan ng matanda ang aking braso at bumulong. Lara, nangangamoy bulok ang sitwasyon, ngunit huwag muna tayong dumiretso sa pulisya. Ang mga problema ng pamilya ay inaayos muna sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, lahat kami ay nagtipon sa sala ng malaking bahay. Si Danilo, Luz, Carlo, Aling Belen, Tio Romy, at 2 pang nakatatandang tiyuhin. Ang paligid ay nakasasakal. Biglang tumayo ang biyenan ko, pumunta sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang maliit na lalagyan ng alahas. Ibinuhos niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang makapal na gintong singsing na may ukit na suot ni Antonio bago mamatay ay nawawala. Pahayag niya. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa aking bag na nakapatong sa isang silya. Tanging ang aking mga hikaw at ang mga medalyon ng binyag ang naririto. Nasaan ang gintong singsing na hindi kailanman hinubad ng asawa ko sa loob ng 40 taon? Bago pa ako makasagot, humalukip-kip si Carlo. Kaninang umaga, ganap na nag-iisa si Lara sa bahay at siya ang tanging pumasok at naghalungkat sa kwarto ni Papa. Ang lahat ay nagsimulang magbulungan. Pinagmasdan ako ng mga tiyuhin ng may pagdududa. Napanatili ko ang aking pagiging mahinahon. Wala akong nakitang anumang gintong singsing. Naglabas si Aling Belen ng mapait na tawa. Palihim kang pumasok, inangat ang sahig gamit ang bakal. Ninakaw ang kahadeyero at ngayon sasabihin mong nadidiri ka sa ginto. Sinong maniniwala sa iyo dito sa probinsya? Itinaas ni Tio Romy ang kanyang kamay. Kalma, Belen. Maaaring nawala ang singsing sa ospital o nasa ibang jacket. Imposible, sigaw niya. Ang mismong umaga na dumating ang serbisyo sa libing. Ako mismo ang nagtanggal ng singsing sa kanyang daliri at inilagay ito sa maliit na kahon na ito. Hanggang kanina na hinanap ko ito para ibigay kay Carlo. Bilang alaala,
Hindi ko napansing nawawala ito. Tiningnan ko si Danilo. Nakaupo siya sa dulo ng sofa at nakatikom ang labi. Inaasahan kong tatayo siya at sasabihing hinding-hindi magnanakaw sa isang patay ang kanyang asawa. Ngunit nakatitig lamang siya sa bag ko. Si Carlo, na nagkukunwaring tagapamayapa, ay nagmungkahi upang maiwasan ang mga maling akusasyon. Alisin nating lahat ang laman ng ating mga bulsa. Ako ang mauuna, inilagay niya ang kanyang wallet, ang mga susi ng kotse at cellphone sa mesa. Binuksan ni Luz ang kanyang bag at ibinuhos. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Hinawakan ko ang hawakan ng aking bag. Sige, kung gusto ninyong halughugin ako, ituloy ninyo. Binuksan ko ang pangunahing zipper at inilabas ang aking wallet, isang pakete ng tissue, ang mga susi ng aming bahay, at isang pakete ng biogesic. Wala nang iba. Tinuro ng biyenan ko ang maliit na bulsa sa labas ng bag, ang bihirang kong gamitin. Buksan mo iyan. Hinila ko ang maliit na zipper. Isang mabilog, mabigat at gininto ang bagay ang nahulog sa mesa. Gumulong ito ng ilang pulgada at huminto eksakto sa harap ng mga kamay ni Tio Romy. Ang gintong singsing ni Papa. Ang katahimikang sumunod ay mas nakasasakal kaysa sa anumang hiyaw. Ang pampublikong kahihiyan na iyon ay plinano ng detalyado. Tinakpan ni Aling Belen ang kanyang mukha at nagsimulang umiyak ng walang kapantay na drama. Diyos ko, anong klasing pasakit ito? Pinalaki ko ang aking anak, pinagbayaran ko ang kanyang kasal, at pinapasok niya ang isang magnanakaw sa aking pamamahay. Kapipikit pa lamang ng aking asawa, at ngayon ay hinablot na niya ang ginto mula sa mga daliri ng patay. Nanlamig ako, hindi ko nilagay iyan dyan. Kinuha ni Carlo ang singsing ng nandidiri. Lumitaw ito sa iyong bag sa harap ng 8 testigo at patuloy ka pa ring nagsisinungaling. May isang taong sadyang naglagay niyan dyan para siraan ako. Talaga. Sino sa mesa na ito ang multo? Magbigay ka ng pangalan. Lumingalinga ako. Kaninang hapon, iniwan ko ang bag ko sa sabitan sa may pintuan. Habang tumatakbo ako papunta kay Tio Romy dala ang kahadeyero, naiwan ang bag. Kahit sino ay maaaring buksan ang zipper na iyan. Isa sa mga tiya, nagaantanda at bumulong. Dahil nagtatrabaho siyang accountant at humahawak ng mga numero ng iba, baka nakuha niya na ang mga masasamang ugali. Ang isang 20 gramong gintong singsing ay hindi basta-basta pinapalagpas. Tinapos ng biyenan ko ang eksena. Mula nang magpakasal siya sa panganay ko, kinokonsulta siya ni Antonio tungkol sa mga account sa bangko. Ako ang asawa, at itinuturing niya akong parang kasambahay sa harap niya. Ngayong patay na siya, gusto niyang kunin ang lahat ng may halaga. Nakagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo. Mama, maaari kayong magduda sa akin, pero ang magtanim ng peking ebidensya ng isang pagnanakaw upang siraan ako ay napakasamang gawain. Alam ng taong naglagay nito dito na hindi ko kailanman ginagamit ang labas na bulsa. Iniwasan ng mga mata ni Carlo ang aking mga mata ng ilang sandali. Noon pumasok sa usapan si Luz mula sa likuran. Kaninang hapon, habang nag-aayos tayo ng mesa, nakita ko si Carlo na inilipat ang bag ni Lara sa kabilang bahagi ng sofa. Biglang lumingon si Carlo, namumula sa galit. Inihiwalay ko dahil baka mabuhusan ito ng isang pitsel ng tubig. Wala akong sinasabing may nilagay ka, sagot ni Luz. Sinasabi ko lang na ikaw ang huling humawak nito. Pinutol ng biyenan ko ang salita ng anak. Luz, isara mo ang bibig mo. Huwag mong akusahan ang sarili mong dugo upang pagtakpan ng magnanakaw na ito. Itinago ni Tio Romy ang singsing sa bulsa ng kanyang vest. Nahanap na ang singsing. Dahil walang may ebidensya kung sino ang naglagay nito sa bag. Walang husgadang mangyayari. Ngayon ay tapos na ang usapan, ngunit nagawa na ang pinsala. Ang aking dangal ay kinaladkad sa sahig, sa harap ng pamilya ng aking asawa. Lumapit ako kay Danilo. Naniniwala ka ba sa akin, Danilo? Tumingin siya, naganap ng natuliro sa sitwasyon, at tinanong ako sa isang napakahinang bulong na halos hindi marinig. Lara, mangako ka sa pangalan ng nanay mo na hindi ikaw ang kumuha ng singsing ni Papa. Pakiramdam ko ay nagbukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ano ang tinanong mo sa akin? Gusto ko lang marinig mula sa iyo. Sinabi ko na iyon sa harap ng lahat, ngunit ang singsing ay nasa loob ng iyong bag. Ngumiti ako, na nararamdaman ang pag-ipon ng luha sa lalamunan. Ibig sabihin, mas binibigyan mo ng halaga ang isang murang patibong kaysa sa asawa na kasama mong matulog sa loob ng 12 taon. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Lara, hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko lang kinakaya ang lahat ng ito.
Inalis ko ang aking braso. Huwag kang mag-alala. Malinaw sa akin ang tanong mong iyon na ang pamilya ko ay wala sa bahay na ito. Kinuha ko ang mga gamit ko. Bago lumabas sa pintuan, tiningnan ko ang litrato ni Papa na nakapatong sa drawer. Kilala mo kung sino si Papa. Sapat na iyon sa akin. Habang nagmamaneho pabalik sa aming bahay sa Maynila, walang anumang imik. Ang tunog ng makina ay nag-iisa, at ang malayong distansya ng kalsada ay tila naging isang malawak na dagat sa pagitan naming dalawa. Nang makauwi, kumuha ako ng mga kumot at nag-ayos ng isang pansamantalang tulugan sa sofa sa sala. Nanatili si Danilo, na nakasandal sa pinto ng pasilyo. Lara, kailanman ay hindi ako naniwala na magnanakaw ka. Tumalikod ako at humarap sa pader. Ngunit sa eksaktong sandali kung kailan ko kailangang ipagtanggol mo ako, nagduda ka sa akin. Nagsimulang mag-vibrate ng todo ang cellphone ni Danilo sa maliit na mesa at sinagot niya ito. Sa kabila ng katahimikan sa pasilyo, narinig ko ang nakakataranta na hiyaw ni Aling Rosa, ang kapitbahay mula sa probinsya. Danilo, umuwi kayo ng mabilis parang awa nyo na. Ang bubong ng bahay ninyo ay nasusunog. Ang apoy ay bumubulusok palabas sa bintana ng kwarto ng papa mo. Napatalon ako mula sa sofa. Isinuot ko ang isang jacket sa ibabaw ng aking pajama at tumakbo pababa ng hagdan habang nakasunod siya. Ang sugat sa pagitan namin ay nananatiling bukas, ngunit sa sandaling iyon, pinawi ng takot ang lahat. Mabilis na nagmaneho ng sasakyan si Danilo sa National Highway. Pumasok sa mga siwang ang malamig na hangin ng gabi. Hinawakan ng mahigpit ni Danilo ang manibela at tulalang bumubulong ang kwarto ni Papa. Bakit eksaktong sa kwarto pa niya? Hindi ako sumagot. Sa isip ko ay lumitaw ang imahe ng naangat na sahig, ang mga marka ng mga tornilyo ng ninakaw na kamera, at ang pagkabigla ng biyenan ko nang sinabi kong alam ko na ang lahat, na ang sunog na eksaktong magsisimula sa sentro ng mga sikreto ng pamilya. Sa mismong gabi na natuklasan namin ang mga ito, hindi ito maaaring gawa ng simpleng short circuit. Pagdating namin sa pangunahing kalsada ng barangay, ang asul na ilaw ng pulisya at ang fire truck mula sa istasyon sa bayan ay nagbibigay liwanag sa mga pader. Ang amoy ng sunog na kahoy at uling ay nanunuot sa lalamunan. Si Aling Rosa na umuubo ay nakahawak sa isang hose ng tubig. Mabuti na lang at gumising ako para umihi ng madaling araw at naamoy ko ang usok. Danilo, kung na-late ako ng 10 minuto, ang buong bahay ay abo na sana. Mabilis na naapula ang apoy dahil nakasentro ito sa kwarto. Ang bintana na nakaharap sa likuran ng sakahan ay sunog. Naging itim na ang kama ni Papa sa sulok, ang kabinet ng mga gamot ay tunaw na, at ang sahig ay nabasa ng tubig at foam. Nakaupo ang biyenan ko sa isang silyang plastik sa bakuran, nagpapanggap na binabalisang husto. Wala pang 10 araw mula nang mabalo ako, at ngayon ay nasunog pa ang bahay ko. Anong sumpa ba ito? Nasa tabi niya si Carlo, na ang suot na damit ay puno ng abo. Nang makita akong pumasok sa tarangkahan, tumayo siya at agresibong nagturo sa akin. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Napatigil ako. Anong pinagsasasabi mo dyan? Kaninang umaga. Sinira mo ang kandado ng kwartong iyan. Pagkagabi nahuli ka sa pagnanakaw ng ginto, at nang madaling araw nasunog ang kwartong iyon upang sirain ang anumang hinahanap mo. Isa kang baliw. Huminto si Danilo sa harap ko, upang harangan ang kanyang kapatid. Carlo, isara mo ang bibig mo kung wala kang ebidensya. Tumawa ng masama si Carlo. Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Natakot siya na makakita ng fingerprints ang pulisya sa kwarto ni Papa at pumunta siya ng madaling araw para sunugin ito. Tinitigan ko siya. Nang magsimula ang sunog, natutulog ako sa Maynila kasama si Danilo. Kung gusto mong gumawa ng alibay, mag-isip ka man lang ng hindi agad masisira kung tatanungin ang sarili mong kapatid. Lumapit si Aling Rosa at biglang sumingit. Pasensya na sa abala, pero kalahating oras bago ang usok, lumabas ako para pakainin ang mga manok ko at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket na may hood na tumalon sa pader ng bukid at tumakbo palayo. Akala ko may batang magnanakaw ng kalamansi. Humarap si Carlo sa galit. Huwag kang magsabi ng kalokohan, Aling Rosa. Nang oras na iyon, nasa loob ako ng bahay at nanonood ng TV. Wala akong sinasabing ikaw iyon, bata. Sinasabi ko lang ang nakita ko sa aking sariling mga mata. Lumapit ako sa tunaw na bintana. Ang mga marka ng apoy ay umakyat mula sa labas na bahagi papunta sa loob. Sa ilalim ng bintana, sa basang lupa ng bukid,
Naroon ang mga labi ng isang plastik na bote na amoy gasolina. Hindi nagmula ang apoy sa loob ng pasilyo. May lumapit mula sa bukid, binuhusan ang bintana ng gasolina at naghagis ng posporo upang sirain ang anumang ebidensyang natira sa kwartong iyon. Nakaamoy rin si Danilo ng gasolina at tinanong ang kanyang ina. Nang umalis kami papuntang Maynila, sino ang naiwan sa bahay? Wala nang iba, kami lang ni Carlo. Nakaalis na ang kapatid mong si Luz papunta sa bahay niya at wala kayong narinig na kahit sino sa bukid. Wala, agad na inunahan ni Carlo ang sagot. Si Uling, na nakatali sa kulungan. Naglabas ng ungol, tiningnan si Carlo at pagkatapos ay ang sunog na bintana. Pagsikat ng araw, habang kinukoordonan ng pulisya ang kwarto, sinabi ko kay Danilo, ngayon din pupunta ako sa presinto para i-report ito at ibibigay sa pulis ang mga litrato ng diary ng papa mo. Kinuskus niya ang kanyang mga mata na pagod na pagod. Sigurado ka ba? Sa sandaling mag-report ka, hindi na ito usapin ng pamilya. Maaaring may ikulong. Dahil pinanatili natin sa pamilya, kagabi ay inakusahan nila akong magnanakaw at madaling araw ngayon sinubukan nilang sunugin ang bahay mo. Kahapon ay singsing, ngayon ay gasolina. Bukas, baka kung ano na ang gawin nila sa atin. Yumuko si Danilo. Alam ko na dinudurog siya mula sa loob na isuko ang sarili niyang pamilya, pero sa pagkakataong ito ay hindi niya ako pinakiusapan na magpasensya. Sasama ako sa iyo, wika niya. Maagang-maaga kaming nagpunta sa bahay ni Tio Romy. Pinilit namin siyang sumama sa istasyon ng pulisya at dalhin ang asul na kaha. Sa loob ng presinto, isinalaysay ko ang lahat ng detalye. Ang kakaibang tawag ng 1:42 ng madaling araw, ang kamera na nasira at nabura, ang dokumento ng notaryo na may thumb mark na may tinta, ang mga sleeping pills, ang diary ni Papa, at panghuli ang sinadyang sunog. Sinuri ng hepe ang lahat ng bagay sa kaha gamit ang guwantes, gumawa ng ulat sa lahat, at napatigil sa litrato ng note. Alam niyo ba ang registration number ng tangke ng oxygen na ginagamit ng biyenan ninyo ng gabing iyon? Pinalaki ko ang larawan sa screen ng cellphone ko. Ang larawang kinuha ko sa tubo ng oxygen nang umagang makita patay si Papa. Isinulat ng aking biyenan sa diary na palaging ginagamit ang Model 17 at tumatagal ng 3 araw ang oxygen. Tiningnan ng pulis nang malapitan ang larawan at binasa ang berdeng sticker ng bakal na lalagyan na nasa tabi ng namatay. Ang tangke na nandito sa larawan sa tabi ng bangkay. Hindi ito 17, ito ay B12. Nanahimik ang buong silid ng imbestigasyon. Sa eksaktong sandali na iyon, nalaman ko na ang sunog ay hindi lamang upang sirain ang isang lumang kwarto. Pinatay ng isang tao ang aking biyenan sa pamamagitan ng pag-alis sa oxygen niya. Pinalitan nila ang tangke upang magpanggap na naubos ito ng aksidente at ngayon ay sinusubukang sirain ang mga ebidensya bago matuklasan ng pulisya. Umupo si Danilo at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Kinaumagahan, 2 patrol ng pulisya ang pumunta sa bahay sa probinsya. Nang makita ang mga unipormadong pulis na bumababa sa sasakyan, tumayo ang biyenan ko sa pinto upang maging harang. Nagluluksa pa rin ang bahay ko. Anong ginagawa ng mga pulis dito? Matigas na sumagot ang hepe. Mayroon po kaming search warrant mula sa korte para imbestigahan ang inyong bahay kaugnay sa pagkamatay ng inyong asawa. Ginang. Tiningnan ako ng aking biyenan nang may labis na puot. Masaya ka na ba, ahas? Hindi pa nananahimik ang kaluluwa ng asawa ko at dinadala mo rito ang pulisya para halughugin ako na parang isang kriminal. Dahan-dahan ngunit matatag na inalis siya ni Danilo. Mama, tumabi po kayo at hayaan silang gawin ang trabaho nila. Tiningnan siya ni Aling Belen, nagulat na gulat. Kumuha ng sample ang mga pulis mula sa sunog na bintana. Sinukat ang eksaktong lugar kung saan nakalagay ang kamera at tiningnan ang listahan ng tawag sa landline. Ayon sa pahayag ni Carlo, natutulog siya ng mahimbing sa sofa sa sala ng madaling araw na may namatay. Nang marinig ang mga kasinungalingan niya, nakaramdam ako ng pagduduwal. Sinabi rin ni Carlo na ang kamera ay nagkamali daw kunin ng mga tao sa insurance, pinalitan na naman ang kanyang bersyon sa ikatlong pagkakataon. Nang hapong iyon, lumipat ang investigasyon sa Provincial Hospital. Kinumpirma ng espesyalista sa baga na walang iniresetang sleeping pills sa pasyente dahil magdudulot ito ng matinding paghina ng paghinga. Kung pinainom siya ng tabletas na ito at pinutol ang daloy ng oxygen niya,
Ang pagkamatay ng utak ay magaganap sa loob lamang ng 6 na minuto, patunay ng doktor sa mga pulis. Ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay lumitaw kinabukasan. Nang matagpuan ng pulisya si Myra, ang nurse mula sa health center, na bumibisita para turukan si Papa 3 beses sa isang linggo. Ang takot na nurse ay naglabas ng kanyang opisyal na listahan. Sa ganap na 5:00 ng hapon sa huling araw ng kanyang buhay, sinuri ko ang oxygen gauge. Nakalagay ang tangke 17.5 pa ito. Imposible sa pisikal na maubos ang hangin bago ang sumunod na umaga. At idagdag pa ang isang nakakamatay na pahayag para kay Carlo. Nang nandoon ako, ang CCTV camera ay maayos na nakakabit sa pader at gumagana. Ang pulang ilaw ay naka-on. Ngayong na-corner na sila ng mga ebidensya, nagpahiwatig ang judge na maaaring ipag-utos ang paghuhukay muli sa bangkay ni Don Antonio upang isagawa ang mas malalim na pagsusuri ng bangkay. Nang marinig ito, nagsimulang sumigaw ang biyenan ko sa gitna ng kalsada. Hinihila ang kanyang buhok at gumagawa ng isang matinding iskandalo sa harap ng mga kapitbahay. Ngunit ang pagsusuri ay tatagal ng ilang linggo, at habang hinihintay iyon, walang matibay na patunay kung sino ang nag-off sa balbula ng oxygen. Sa mga oras na iyon, si Aling Belen, na nawawalan na ng mga dahilan, ay inilabas ang kanyang huling alas upang sirain ako. Pinulong niya ang pamilya sa bakuran, naglabas ng resibo sa bangko, at tinuro si Danilo, ayan ang perpektong asawa na nahanap mo, 3 buwan bago mamatay ang iyong ama. Nag-transfer ang iyong ama ng 2 milyong piso, 2,000 PHP, sa isang personal na account na nakapangalan kay Lara, at sa ibaba ay nakasulat, para itago mo. Natahimik ang pamilya. Binasa ni Danilo ang opisyal na papel mula sa bangko. Ang pagkasiphayo at pakiramdam ng labis na pagtataksil ay makikita sa kanyang mukha. Lara, ano ang ibig sabihin nito? 2 milyong piso. Bakit ibinigay sa iyo ng papa ko ang pera niya ng palihim? Nakangiti si Carlo sa isang sulok. Iniba ni Luz ang kanyang tingin sa sahig. Hindi ko nais ipaliwanag ang katotohanan sa harap ng lahat, dahil alam kong gagamitin nila ang anumang salita laban sa akin. Umuwi na tayo sa bahay natin, Danilo. Ibibigay ko sa iyo ang mga resibo at ipapaliwanag ko ng sarilinan. Napatawa ng malakas at maingay ang biyenan ko. Hindi pwede. Ang pera ng asawa ko ay napunta sa bulsa mo. Lahat ng pamilya rito ay may karapatan na malaman kung saan mo ito ginastos. Tinitigan ko siya sa mga mata. Ipapaliwanag ko ito, ngunit hindi ako gagawa ng isang hukuman sa harap ng litrato ni Papa. Ibinaba ni Danilo ang papel sa mesa at tumayo. Tayo na, Lara. Pag-uwi sa aming bahay, isinara ni Danilo ang pinto at nilock. Kailangan ko ang totoo, Lara. Ngayon din. Pumunta ako sa aking opisina. Binuksan ang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng mga libro, at kinuha ang isang makapal na sobre. Ibinuhos ko ito sa hapagkainan. Naroon ang orihinal na titulo ng lupa sa pangalan ni Papa. Isang pribadong resibo na pirmado ng isang Mr. Mendoza at ang listahan ng aking bank accounts. 3 buwan na ang nakalipas. Tumawag si Papa sa akin habang umiiyak at nagmakaawa na palihim akong pumunta sa probinsya. Ipinagtapat niya sa akin na ninakaw ni Carlo mula sa kanyang cabinet ang orihinal na titulo ng sakahan at isinangla ito sa mga loan shark bilang garantiya para sa mga utang niya sa sugal. Napaupo si Danilo na namumutla. Ang mga titulo ng bahay ay naririto sa buong panahon na ito. Mula nang bawiin ko sila. Oo, kinailangan kong bayaran ang ransom ng dokumentong ito. 1,500,000 mula sa 2 milyon na ibinigay ni Papa sa akin, at ang natitirang 500,000 ay nananatili sa isang espesyal na savings account sa pangalan niya. Hindi nagalaw. Bukas ay pwede nating hilingin sa bangko ang transaksyon. Tinititigan ni Danilo ang mga resibo. Hindi lubos na maintindihan ang mga nangyayari. Bakit hindi sa akin lumapit si Papa? Ako ang panganay niya. Dahil alam na alam ni Papa na wala kang lakas ng loob na itago ang mga titulo. Sinabi niya sa akin mismo na kung ibibigay niya sa iyo ang pera, sapat na na umiyak ng kaunti ang nanay mo at lumuhod si Carlo para bayaran mo ng buo ang utang niya at ibalik mo ang mga titulo sa kapatid mo. Pinalo ni Danilo ang mesa gamit ang kanyang kamao. Akala niya ba ay tanga ako at hindi ko alam ang tama o mali? Hindi. Alam niyang mabuti kang tao. Ngunit ang iyong kahinaan ay hindi mo kayang maglagay ng limitasyon sa iyong pamilya. Ayaw ni Papa na itapon mo ang sweldo mo sa isang walang katapusang utang.
Kinuha ni Danilo ang nakapirmang resibo. Sino itong Mendoza? Ang loan shark sa pang-industriyang lugar na humawak sa mga titulo. Magkano ba ang kabuuang utang ni Carlo? Sinabi sa akin ni Mendoza na ang 1 milyon na iyon ay porsyento pa lang. May utang siyang halos 5 milyong piso, milyong PHP, dahil sa online sabong at iba pang mabilisang utang. Ang katahimikan ay tila nakamamatay. Tinakpan ni Danilo ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Lihim kong binabayaran ang kanyang mas maliliit na utang sa likod niya sa loob ng 3 taon, Lara. Inisip kong kung tutulungan ko siya sa maliliit na halaga, 300,000 sa isang taon, 500,000 sa susunod, makakabawi rin siya. Itinago ko ito sa iyo para hindi ka magalit. Natigilan ako at napatawa ng mapait. Sinisumbat mo sa akin na tinago ko ang isang bagay sa iyo ng 3 buwan bilang utos ng papa mo. At ikaw, 3 taon mong pinondohan ang mga bisyo ni Carlo gamit ang pera na para sa sarili nating bahay. Ang pagliligtas sa isang tao ay hindi ang pagbabayad ng kanilang utang ng paulit-ulit. Gumawa ka lang ng hagdan para mas mabilis siyang bumagsak sa pagkasira. Kinaumagahan ay pumunta kami sa pwesto ng loan shark na si Mr. Mendoza. Ang lalaki, nang malamang iniimbestigahan ng pulisya ang isang pagpatay, ay gustong maghugas ng kamay kaya't sinabi sa amin ang totoo. Ipinagyayabang ni Carlo sa buong probinsya na ang lupa ng kanyang ama ay magiging komersyal na dahil dadaan doon ang bagong highway at ang halaga nito ay tataas ng milyon-milyon. Gusto niyang ilipat ang mga titulo sa kanyang pangalan bago mamatay ang matanda para maibenta ito at mabayaran ang mga utang. Nang bumalik kami sa probinsya ng hapon, pumasok si Danilo sa sala na parang bagyo. Nanahi ang kanyang ina at nanonood ng telebisyon si Carlo. Inihagis ni Danilo ang listahan ng mga utang sa salamin ng mesa. May 5 milyong piso kang utang sa mga nagpapautang, Carlo. Tapos na ang drama. Tumayo si Carlo. Sino ang nagsabi sa iyo ng kasinungalingang iyan? Ang totoo ay ang mga kasinungalingan na sinabi niyo sa amin ng maraming taon. Kaya niyo pala dinala si Vicente, ang ahente, upang ihanda ang peking dokumento ng donasyon habang naka-admit si Papa. Tumayo ang aking biyenan. Sumisigaw. Danilo, wag mong pahirapan ang kapatid mo. Nalugi lang ang negosyo niya. Kailangan lang niya ng mga titulo para makaahon. Sumigaw si Danilo nang may galit na kailanman ay hindi ko pa nakita. Mama, ang walang kwentang taong ito ay ipapahamak tayong lahat at iiwan tayo sa kalsada. Si Vicente ang nagdala sa kanya sa mga loan shark. Si Vicente ang kumuha ng peking dokumento. Ang lalaking iyon ay hindi tumutulong. Ginagamit lang niya si Carlo para makuha ang lupang magkakahalaga ng milyon-milyon sa mga susunod na buwan. Dinuro ni Carlo si Danilo. Manahimik ka. Ako ang maiiwan dito upang mag-alaga kay Mama. Sa akin na ang bahay na ito. Sa eksaktong sandali na iyon, bumukas ang pinto, si Luz. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-aaway. Pumasok siyang may luhang mata at tiningnan ng direkta ang kanyang ina. Alam ko kung bakit kasabwat ni Mama si Vicente upang ibigay ang lahat kay Carlo. Ibinaba ng biyenan ko ang kanyang mga karayom na panahi. Isara mo ang bibig mo, Luz. Lumapit si Luz sa gitna ng sala. Sa lamay, nakita ko kung paano diktahan ni Vicente si Carlo. Ginamit ko ang buong gabi na inaalala ang pagkabata natin, nang tayo ay mga bata pa. Isang taong nawala si Papa papuntang ibang bansa para mag-OFW. Si Vicente ang madalas na pumunta sa bahay para magdala raw ng panggatong. Carlo, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Pareho kayo ng mga mata, pareho ng ilong. Ikaw ay eksaktong kopya ni Vicente. Ang buong sala ay tila naging yelo. Namutla si Carlo tulad ng papel, hindi makagalaw. Nagpapatunay na sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay palaging alam na niya ang madilim na sikreto ng kanyang ina. Nanginginig na lumapit si Danilo kay Aling Belen. Mama, sabihin mo sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Si Carlo, hindi ba siya anak ng papa ko? Sumabog siya sa pag-iyak at tumango. Higit sa 30 taon na ang nakalipas. Nag-iisa ako. Nangako si Vicente na iiwan niya ang asawa niya para sa akin. Nabuntis ako. Bumalik si Antonio galing abroad at nalaman niya. Muntik na niya kaming patayin pareho. Ngunit nagdesisyon siyang patawarin ako. Sinabi niya na walang kasalanan ang bata. Ibinigay ang kanyang apelyido at pinangako sa akin na hindi na muling lalapit kay Vicente. At ngayon, 30 taon na ang lumipas, dinala mo ang kalaguyo mo para agawin ang lupa mula sa lalaking nagpalaki sa bastardong iyan.
Sigaw ni Danilo nang nandidiri. Nag-react si Carlo na parang sugatang hayop. Huwag mong ganyanin ang salita tungkol sa ama ko. Si Vicente ang aking biolohikal na ama. Siya ay nauunawaan ako. Hindi tulad ni Papa. Na palaging nakatingin sa akin na parang ako ay isang sagabal. Biglang tumunog ang cellphone ni Carlo. Si Vicente. Ang volume ay napakalakas na umalingaw-ngaw sa sala. Carlo, gumising ka. Nabalitaan ko na ang tungkol sa pulisya. Kung hindi ninyo mapapapirma si Danilo ngayon din, ang opisyal na testamento ng matanda ninyo ay mag-iiwan sa inyo sa kalsada. Inagaw ni Danilo ang telepono mula sa kanyang kapatid. Hinahanap ka na ng pulis para sa pamemeke ng mga dokumento at pananakot. Demonyo ka! Ibinaba niya ang tawag at itinulak si Carlo sa pader. Angkay sa isang lalaki na nagpakain at nagturing sa iyo bilang tunay na anak ay nakahimlay sa ilalim ng lupa. At kayong dalawa, pinatay ninyo siya dahil sa isang kapirasong lupa. Nang gabing iyon, lumabas ang lahat ng katotohanan. Nalaman din namin na nakatanggap ng mga pagbabanta si Myra, ang nurse, pagkatapos padalhan ng mga maton sa eskwelahan ng kanyang anak. Natuklasan din namin na ibinenta ni Carlo si Uling sa halagang 10,000 piso 10,000 PHP sa paggawaan ng hollow blocks sa labas ng bayan upang maiwasang maghanap ang aso ng kahit anong ebidensya. Pumunta kami ni Danilo doon. Nagbayad ng 3 beses sa halaga, 30,000 PHP, at iniligtas si Uling, na gutom at nakatali sa isang poste, habang umuulan, 1 buwan, at kalahati, pagkatapos mamatay si Papa. Dahil malapit nang isara ang kaso sa hukuman, dahil sa kawalan ng direktang ebidensya na mag-uugnay sa pagpatay, gumawa ng himala si Uling. Nang madaling araw na iyon, dahil nakabalik na ang aso sa bahay, kumawala siya sa beranda at tumakbo sa pinakadulo ng bakuran patungo sa lumang bodega ng bomba ng tubig. Isang silid na puno ng kalawang na ilang taon nang nakakandado. Nagsimula siyang kiskisin ang bakal na pinto parang isang lobo. Tumakbo si Carlo palabas ng nakapajama, nanginginig nang makita ang aso doon. Malinaw na bukod sa diary, may itinago pang iba si Papa sa kanyang lihim na kahon. Dumating ang pulisya pagkalipas ng 20 minuto. Ginamit nila ang susi mula sa pulang PC. Ang mismong susi na nakuha ko mula sa kwarto. At bumukas ang lumang kalawangin na kandado. Sa ilalim ng mga sako ng mabahong pataba ay nakita ang orihinal na Model 17 na tangke na may natitira pang oxygen. At sa tabi nito, sa loob ng isang itim na plastik na basura, ay ang CCTV camera na pinahanap ni Papa. Ito ay walang sira pati na ang SD card at ang madilim na jacket na amoy gasolina na ginamit sa pagsunog. Ang video sa SD card ay hindi nakaharap sa buong kwarto, ngunit malinaw ang audio, nakakakilabot. Naririnig ang boses ni Aling Belen na inaalok ang baso ng tubig sa kanyang asawa. Inumin mo ito, Antonio, upang mapahinga ang iyong mga baga. Makalipas ang ilang minuto, ang hilik ng matanda ay naging mabigat at naghihingalo dahil sa mga sleeping pills. Narinig na pumasok si Carlo. Si Papa, sa isang sandaling kakayahang magsalita, ay sinubukang humingi ng tulong. Tawagin niyo si Danilo. Nagmakaawa si Papa sa paghingal. Kung tatawagin ko si Danilo, hindi niya ako kayang iligtas sa mga utang ko. Sagot ng malamig na boses ni Carlo. Pirmahan mo ang titulo ng lupa at tatawag ako ng ambulansya. Anak kita, ibinigay ko ang aking apelido sa iyo. Umiyak si Papa. Huwag mong ibenta ang kinabukasan ng pamilya. Pagkatapos ay narinig ang malakas na pagtahol ni Uling na sinusubukang pumasok sa pinto, ang paghampas ng aso, at bigla ang malakas na iyak ng balbula ng oxygen pagkasara nito. Makalipas ang 1 minuto, kinalas ni Carlo ang camera mula sa pader. Nang lagyan ng mga posas ng mga pulis ang biyenan ko sa bakuran, bumagsak siya ng nakaluhod. Ako ang dumurog sa mga tableta sa tubig upang siya ay makatulog. Ngunit si Carlo ang nag-off sa balbula ng oxygen. Si Carlo, dahil na-corner na at alam na makukulong siya ng 20 taon, ay nagsimulang sumigaw at pinagtaksilan ang kanyang sariling ina. Sinungaling siya. Tinanggal ko lang ang kamera dahil sinabi niya sa akin. Inalis ni Mama ang tubo sa ilong niya. Itinago ko lang ang tangke sa likod ng bomba ng tubig. Dinurog nila ang isa't isa sa harap ng buong barangay. Pareho silang pinusasan at ipinasok sa kulungan dahil sa kasong murder at pamemeke. Hinuli rin si Vicente paglipas ng ilang araw bilang kasabwat sa kasong pagnanakaw ng lupa at pagbabanta. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag kami ng notaryo.
Binasa ang huling opisyal na testamento ni Papa. Isinulat ng buong pag-iisip bago siya pinatay. Iniwan niya ang karapatang manirahan sa bahay para sa kanyang asawa, isang pondo para sa kanyang pagpapagamot, at ang natitira ay hinati ng pantay sa pagitan nina Danilo, Luz, at Carlo. Nagdagdag siya ng isinulat mula mismo sa kanyang kamay. Si Carlo ay hindi galing sa aking dugo, ngunit pinalaki ko siya ng buong buhay ko. Ang mga kasalanan ng mga matatanda ay hindi dapat magkait sa kanyang karapatan sa pamilyang ito. Pumatak ang mga luha ni Danilo. Hindi siya kailanman inabandona ni Papa, at bilang kapalit ay pinatay siya ni na Carlo at Belen upang nakawin kung ano ang inilaan niya na rin naman para sa kanila dahil sa pag-ibig. Iniutos ng huwes na pareho silang tanggalan ng pamana dahil sa pagpatay. Pagdating ng 2 buwan matapos mamatay si Papa, nagdaos kami ng mapayapang salo-salo ng buong kapayapaan para isara ang madilim na kabanatang iyon. Si Uling ngayon ay palaging namamahinga sa beranda, dahan-dahan. Hindi na kailanman tumahol sa mga anino. Hindi siya tahol ng tahol dahil nakakakita ng multo, kundi dahil pilit niyang inaalala kung sino ang nagbigay ng lasong tubig sa kanyang amo at kung sino ang nagnakaw sa kanyang hininga noong madaling araw na iyon. Sa isang pamilya, ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtakpan ang mga krimen ni ang mga utang. May mga pagkakamali na kung hindi puputulin sa pinakaugat nito, ay magiging mga sakuna na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Kung ang kwentong ito ay napaisip sa iyo, i-like at ibahagi ang iyong mga nasa isip sa mga komento. Maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa dulo ng kwentong ito. Nais ko po kayong magkaroon ng malusog na buhay, liwanag at kapayapaan para sa inyo at sa inyong mga pamilya.